Wow, ang gandang syudad. Tito, gusto niyo po bang bumiling gulay ko? Malinis po ang mga gulay ko. Boss Gu, bitawan mo na siya. Saan nanggaling ang batang pulubi na to? Boss Gu, teka. Ingat po, baka magka-allergy. Boss Gu, hindi po kayo nagka-allergy? Napakasariwa. Napakasariwa ng mga gulay na to. Anak, gaano karami ang meron mo? Bibilhin ko lahat. Ang kakaiba naman, bakit binigyan akong tito na to? Maraming pulang pepel? Ayoko nito. Eh ano ang gusto mo? Gusto kong pagkain. Ayaw niyon ba na magutom si mama? Sa panahon ngayon, mayroon pa ba? Pamilyang hindi nakakabuso. Kunin mo na lang ang gusto mo. Ang kakaiba naman, bakit hindi pa rin napupuno? Medyo tanga ba tong tito? Ang dami na niyang inilagay. Hindi pa rin humihinto. Ang bait naman po ninyo, tito. Maraming salamat po. Hala, ang daming pagkain. Yuan Bao, saan mo nakuha to? Ipinagpalit ko lang ang mga gulay ko sa tito. Yuan Bao, makakapagpalit ban ganito karaming pagkain ang mga gulay? Baka naman ninakaw mo to. Hindi naman pwede yan. Tingnan mo nga, napakaganda ng kan. Kahit sa baryo natin, kahit sa bayan, bihira to. Ito lahat, sapat na para kumain tayo ng buso-buso. Ang isang buwan. Huwag muna nating isipin kung saan ito galing. Ang maliit na bayong ni Yuan Bao. Paano niya nailagay ang ganito karaming bagay? Hindi ito makatwiran. Baka si Yuan Bao ay swerte ng pamilya. Yuan Bao, gutom ka, di ba? Gagawin ng nanay ang pagkain para sa'yo. Tikman mo ang luto ng nanay. Hindi ba yan yung anak na babae ng Zhao? Paano napunta sa bahay namin? Gusto kong ampunin si Yuan Bao. Baliw ka ba? May utang pa tayo sa brigada. May utang pa tayong 500 gin ng bigas. Bakit ka nagdadala pa ng isang bibig sa bahay? Ako lang ang malakas na trabahador dito. Mayon palang pilay pa ako. Ika, ano bang iniisip mo? Ete, wala na talaga kaming. Kumakain kami ng wild greens na halo ng wet bran. Hindi na namin kayang bumili kahit steamed corn bone. Bakit mo pa dinala rito ang taong ito? Tama yan. Bata pa siya. Itaboy niyo siya agad. Huwag ninyong galawin ang anak ko. Lola, kaya magtrabaho si Yuan Bao. Hindi na bata si Yuan Bao. Huwag ninyo paalisin si Yuan Bao, pakiusap. Huwag ninyo paalisin si Yuan Bao, pakiusap. Nanay, kaya ba ninyo talagang hayaan siyang magutom si Yuan Bao? Kung aalagaan, ayos lang. Sa pagkain niya, kayo na ang mag-ayos. Huwag kang mag-alala, nanay. Kain ka na, Yuan Bao. Nanay. Mas mabuti si nanay sa akin kaysa sa tatay ko. Hindi ko papayagang magutom si nanay.
Wow, ang gandang malaking syudad. Ginoong Gu. Maligayang pagdating, Ginoong Gu. Pakiusap dito po. Ang mga sangkap na ito ay natural at organiko. Siyempre, ang mga sangkap namin ay pinakamahusay sa buong mundo. Ang mga malalaking negosyante, sila ay laging, sobra ang papuri nila. Sila rin ang regular na parokyano namin. Masyadong sensitibo si Ginoong Gu sa natitirang pestisidyo. Huwag nang kainin, di na pati paghawak, bawal. Nasuri na namin lahat to. Magtiwala po kayo. Sinusunod namin ang pandaigdigang, pinakamataas na pamantayan sa pagsusuri. Walang anumang natitirang pestisidyo, sigurado. Ginoong Gu, pakisubukan nyo muna. Ito ba ang kinatawag ninyong walang pestisidyo? Ginoong Gu, nagkamali po. Alagang nagkamali lang po ito. Palagi po kaming sumusunod sa pinakamataas na pamantayan ng pagsusuri. Nagkamali lang. Hinayaan ninyo pong kumain si Ginoong Gu ng ganitong sangka. May mukha ka pa magsabi ng nagkamali. Sa tingin ko ang manager ng restawan mo. Huwag ka na magtrabaho dito. Bumalik ka na at pakainin mo ang mga baboy. Dalhin ninyo siya palabas. Ginoong Gu, Ginoong Gu, pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Ginoong Gu. Tito, bibili ba kayong mga gulay ko? Malinis ang mga gulay ni Yuan Bao. Ginoong Gu, bitaw na ninyo siya, bilisan. Anong batang pulubi naman to? Ginoong Gu, mag-ingat po, baka mag-alerhiya kayo. Ginoong Gu, wala po ba kayong allergy? Grabe. Ang mga gulay na ito, talagang napakahusay. Bata, ilan ang meron ka? Bibiliin ko lahat. Nakakaintriga. Bakit binigay sa akin titong ito? Isang bungkos ng pulang papel? Ayaw ko niyan. Ano ang gusto mo? Gusto kong kain. Ayaw ni Yuan Bao na magutom si nanay. Meron pa ba ngayon? May mga taong hindi makakakain ng todo. Kunin mo na lang. Nakakatuwa. Bakit hindi pa rin napupuno? Parang tanga ang titulong tito na iyon. Nakadagdag ng marami. Hindi pa siya tumitigil. Tito, napakabait mo. Salamat po. Uwi na ako. Yung iyon. Maaring matikman ko? Ginoong Gu, baka hindi malinaw ang pinagmulan nito. Baka may allergy. Ok lang. Ang sarap naman. Sino ang gumawa nito? Si nanay ko. Nasaan ang nanay mo? Dalhin mo lang siya rito. Magkano ang gusto mo? Bibigyan kita ng kahit anong dami ng pagkain. Masamang tito. Kinain nila ang aking wild greens dumpling. Tapos abot pa sa nanay ko ang tingin niya. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon. Nasaan ang tao? Ginoong Gu, umakbo na ang tao. Walang kwenta. Hindi ko papayagan anuman ang paan mo. Sa loob ng 3 araw, kukunin ko ang batang ito at ang kanyang ina. Lahat ng dokumento. Uwi na. Nanay, Ayos na ba?
Nanay, uminom ka ng sabaw ng bigas. Dahan-dahan lang. Nahanap na ba si Yuan Bao? Masama pa nga kapag tumakas ang bata ng mag-isa. Anong hahanapin mo pa? Manahimik ka. Kasalanan ko lahat. Dahil sa aming pagkamakaunti at pagsusukat-suka, pinilit namin ang bata umakyat sa bundok para maghukay ng ligaw na gulay at ebenta. Nanay, huwag po kayong ganyan. Hahanapin ko na si Yuan Bao ngayon. Ako rin. Dahan-dahan. Nanay, ikaw. Ay, hindi ba yan si Tita Gihwa? Bakit parang may sakit ka na? Sabi ko na nga sa inyo, bata lang ang babaeng iyon. Pagdating pa lang niya sa bahay ninyo, parang nadala ka sa malas. Mag-ingat ka sa bibig mo. Sinabi ko lang ang totoo. Ayan, ang bilis mong mag-alala. Sabi mo matagal na siyang nawala. Siguro nasa gubat o bundok siya. Kahit ano pa, hindi mo alam. Kinakain ba yan ng mabangis na hayop? Anong gagawin natin? Hindi naman totoo, di ba? Nanay, umuwi na ako. Yuan Bao, kumusta? Nasaktan ka ba? Yuan Bao, tinakot mo ang lola. Nakauwi ka rin. Lola, Yuan Bao, huwag ka na magtatakbuhan ha. Grabe, para kang daladalang kapahamakan. Mabilis, magluto ka. Gumawa ka ng marami para mapunuan ang tiyan ni Yuan Bao. At gumawa ka pa ng ekstra. Hindi nyo kaya kahit kalahating mangkok ng bigas. Ano, nagpapanggap kayong mayaman? Yuan Bao, umupo ka ng maayos. Pupunta si nanay na magluto para sa'yo. Sige. Nanay, bakit hindi mo tinutupad ang sinabi mo? Hindi ba't napagkasunduan na ang pagkain ni Yuan Bao? Si ate lang ang magbabayad. Kung kakain siya ng dagdag, ano gagawin natin? Ilang kain lang naman ang kakainin ng bata. Hindi pwede yun. Kung kakain siya ng isang subo pa, ang anak ko sa sinapupunan, mawawalan ng isang subo. Isang bata na inabandona pa mismo ng ama. Pero pinulot pa ni ate na parang kayamanan. Bukod pa rito, ang nasa sinapupunan ko ang tunay ninyong apo. Aano ka magiging pabor sa ibang tao? Baka pagdating ng panahon, sariling apo ninyo, ipanganak ng may sakit. Huwag kayong magsisi ha. Nanay, tama ang sinabi ng ikalawang hipag. Ibalik nyo na si Yuan Bao. Kahit kapos tayo sa pagkain, hindi natin pwedeng pabayaan ang isang buhay. Jane, ipon mo at abenta mo tong pulseras. Nanay, minana pa ito ninyo, pulseras na nauna. Hindi pwedeng ibenta. Lola, hindi kailangang ibenta ang pulseras. Kaya to ni Yuan Bao. Kaya mo yan. Pabayaan mo si Yuan Bao na punin to. Punin niya to. Aking anak, naku. Ang dami namang pagkain. Yuan Bao, saan mo nakuha to? Pinagpalit kong wild greens kay masamang tito. Yuan Bao, pwedeng mapalitan ng wild greens ng ganitong dami ng butil. Hindi ba kaninakaw mo? Hindi naman. Tingnan ninyo, ganito kasarap na kan. Hindi lang sa brigada natin. Kahit sa bayan pa, bili nito. Talagang pambihira to. Ito lahat. Sapat para mapakabusog tayo. Sapat to para sa isang buwan. Huwag muna pag-usapan kung saan nanggaling to. Ang maliit na basket ni Yuan Bao. Aano niya nasiksik ang dami nito dun? Hindi ito makatwiran. Baka si Yuan Bao ay suwert. Kayo, manahimik kayong lahat. Ang bagay na ito, huwag po nating ipaalam sa ibang tao. Dali, mag-ayos kayo. Teka, gayong kain natin. Kain ng todo, bukas ang misa. Sige. Luluto na ako ngayon. Ginisang itlog. Naku, Mrs. Saan galing ang mga itlog na to? Kinolekta ng anak mo, mga ligaw na itlog. Kung nandyan pa ang batang yon, hindi pa sana tayo nakakain. Ang mga ligaw na itlog na to, sinabihan kang iwanan siya, tapos ayaw mo pa rin? Tama ang Mrs. Anak, kumain ka ng marami. Ito'y magandang pagkain. Ayaw kong itlog. Gusto kong kan. Aba, ang munting supling ko. Kailan pa nga ba tayo kakain ng karne sa panahon na to? Sa bahay ni matandang Chen sa tabi ninyo, ni wild greens dumpling hindi nila nakakain. Tayo, may ganitong ginisang itlog pa. Kontento na kami. Halika, kain na. Kain na kayo, dali. Halika, halika. Inumpisahan ko na ang salo-salo.
Inumpisahan ko na ang salo-salo. At can mo nito, may baby boy ka pa sa tiyan mo. Una ko pa itong matikman. Ang laki ng hita ng manok na to. Ang bango. Ang ating Yuan Bao, hindi siya simpleng bata. Siya ay suwerte ng pamilya. Ngayon, sang-ayon ba tayong iwan si Yuan Bao? Sa ngayon, CJ, magluto pa ako ng wild greens na may pinatuyong karn. kain na. Nanay, ang bango. Amoy pritong itlog to, siguradong masarap. Hindi pwed. Hindi amoy itlog. Amoy kan. Ang amoy na to, parang nanggagaling sa bahay ng pamilya ni Chen. Aba, paano naman? Si Pamilya Chen may utang sa brigada. Mahigit 500 gin ng bigas. Kahit steamed corn bon wala silang makain. Talagang amoy kan. Gusto kong kan. Ara, tingnan natin. Pamilya ni Chen. Hukifen, anong ginagawa mo dito? Ay naku, Dali, itago mo na. Kung makita ni Hukifen, magiging malaking problema na. Bakit may cured na karne kayo sa bahay? Wala talaga sa amin. Yung natira pa mula sa katapusan ng taon. Pinirito namin para pampalakas kay Yuan Bao. Iyang bata lang naman. Akala mo karapat-dapat siya. isingit sa maliit kong basket. Walang makakakita. Nasaan ang maliit kong basket ko? Ay naku, nakalimutan ko na sa bakura. Naku, Dali, kunin mo na, itago mo na. Sa inyo, iyan lang ang kaunting natirang karne. Ibinigay mo pa yun sa kanya. Huwag kang nagbibiro. Alam ko na, sigurado nagtatago kayo ng pagkain. Mabigat na krimen ang pagtatago ng pagkain. Kung malaman ng brigada, hindi lang kukunin ang ani at lupa. Ipapadala pa kayo sa labor reform. Wala talaga. Kung may sobra kami, syempre iulat namin. Wala. Kung wala, meron ba? Pero kung meron man, kami dapat ang magsasabi. Anong gagawin ninyo? Umalis kayo agad. Labas kayo ngayon din. Bakit ka ganitong kinakabahan? May tinatago ka, ano? Tabi, Hindi pwedeng pumunta. pakawalan mo ako. Ay, Nanay, wala naman. Paano naman pwede? Kakainamoy ko lang ng karne kanina. Paano pwede na wala talaga? sinabi ko na, wala talaga. Umalis ka na sa bahay namin. Hindi ka namin welcome dito. Umalis ka na. Bakit ka ganitong kinakabahan? Baka naman, may tinatago ka ba sa puso mo? Anong may sala ka? Hindi namin alam ang sinasabi mo. Peste ka, bata. Saan mo sinasabi na napunta ang aming pagkain? Ang sakit, pakawalan mo. Chen Jiayin, Yuan Bao nasasaktan. Pakawalan mo. Hukifen, kung may galit kayo, sa akin na lang ilabas. Bakit sinagawang takbuhan ang bata para paginitan? Este ka, batang nga lang hiya. Inalagaan kita na napakaraming taon. Ingratong anak ka. Tinalikuran mo kami. Patayin kita, walang utang loob. Nanay, nahanap ko na. Kung hindi ito pagkain, ano pa ba? Inabot ninyo na lang na itinago ang pagkain. Tapos na kayo. Lahat kayo dalhin sa pagpapabago. Huwag kang gumalaw. Layo ka. Layo ka. Ito ang kinuha ni Yuan Bao pabalik. Ano karapatan niyo na dalhin to? Ano, pagkain niya daw. Akala nyo ba siya'y ipinadala mula langit sa atin? Mga itlog, basta na lang kinukuha ninyo. Ang pagkain na ito, akin na ngayon. Ako ang swerte sa paghahanap ng itlog. Ikaw, bata na nangungulekta ng basura. Hindi nakatakataka na ayaw sa iyong nanay, ha? Si Ken Jiayin ang nagligtas sa akin.
Binigyan niya akong mga wild greens dumpling. Siya ang tunay kong nanay. Masama kayo. Ibalik ninyo ang pagkain kay Yuan Bao. Ibalik kay Yuan Bao. Walang utang loob. Inalagaan kita ng 5 taon, kaysa sa 2 nilang inalagaan ka ng 1 araw, di ba? Yuan Bao, masakit ba? Hindi masakit, nanay. Huquifen, sinasabi ko sa'yo, kung akalain mong tatapakan mo si Yuan Bao muli, ipaglalaban kita ng buong buhay ko. Akalain mong gaganti ka sa akin. Labanan kita. Tigilan nyo na, tigilan nyo na. Tita Gihua, ang pamilya Zhao ang nag-report sa inyo. May tinagong ani kayo at hindi binabalik. Ay, Kapitan. Dumating ka rin. Nagtatago ang pamilyang Chen ng butil. Sila ang kumakain ng masarap at nagdadamot. Siya. Sinaktan pa niya ako. Tingnan mo. Kailangan mong ipaglaban ako. Kifen, anak, ipagtatanggol kita. Tita Gihua, may tinagong ani kayo at hindi ibinalik. Yon ay i-report sa pulis. At ipapadala pa sa labor reform camp. Ikaw pa na sa ganitong edad. Bakit ka naguguluhan? Punong Bayo. Wala naman kami. Wala. Ano naman to? Malinaw ang ebidensya. Tita Gihua, itatanong ko ulit sa'yo. Saan nanggaling ang ani na ito? Lolo, ang ani, kinuha ko dahil pinalitan kong wild greens. Pinalitan ko yan kay tito ko. Pwede bang wild greens ang kapalit ng butil? Nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling. Ito mismo ang palit ng botil. Ibig sabihin bobo lahat ang mga taga-syudad. Pinagkapalit nila ang palay at karne sa ligaw na gulay mo. E ano pa, kaya may palay pala ang pamilya ni Chen. Dapat nilang ipasa yan sa brigada. Sang-ayon ba kayo, mga kasama? Sa tingin ko, tama. Patay na ang mga pananim sa bukid. Wala nang makain ng lahat. Saka pa sila ang nag-isang kumakain. Kapitan. Ito, dapat pausahan ang pamilya ni Chen. Magiging halimbawa yan, susunod ang iba. May ani pero hindi ibinalik. Paano tayo mabubuhay? May ani pero hindi ibinalik. Hindi ko na kayo mapoprotektahan. At sila rin. May sala silang lahat. Dapat silang parusahan ng mabigat. Ngayon, hilahin sa kulungan ng baka. Bukas, ipapadala sa labo reform. Anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo siya. Anong ginagawa ninyo? Pakawalan ninyo ako. Pakawalan. Lolo Kapitan, ako ang kumuhang palay pabalik. Kung kunin ninyo ako. Nanay at lola nila ay walang sala. Mahina ang lola. May pilay si Tio Pangalawa. Yuan Bao. Tia Pangalawa ay buntis. Ipadala ninyo sila sa labor reform. Mamatay ang tao. Yuan Bao, yumuko na at nagmamakaawa. Pakiusap, tito at tita. Kailan lang nagkaroon si Yuan Baong tahanan. Pakiusap, bitawan niyo na kami. Baka hayaan na lang natin. Sadya na. Walang yan. Kapitan, pinoprotektahan mo ba ang pamilya ni Chen? Lolo, akyat ako at huhukaing wild greens. Magpapalit akong maraming ani para sa lahat. Huwag niyong dakpin ang nanay ko, pakiusap. Ganito na lang. Maghain kayo ng 500 kilo ng ani. Hindi paparusahan ng brigada ang pamilya ninyo. Bibigyan pa kayo ng parangal. Hindi. Sila ang mga nagkasala. Kung hindi sila parurusahan, wala na. Bakit pa bibigyan ng parangal ang mga iyon? Pareho tayong taga-baryo dito. Parang dinudurog nyo na ang pamilya ni Chen. Pinaluluhod nyo sila. Kung makapaghain kayo ng ani, ipapadala ko rin sa inyo ang parangal. Ay naku. Sa tingin ko, kulang ang 500 kilo na iyan. Dapat maghain sila ng 1,000 kilo. Ano? 1,000 kilo? Wala pa nga ang brigada ng ganun karaming inventaryo. Huquifen, ginawa mo to ng sadi. Sinasadya ko nga. E ano ngayon, pagkalipas ng 3 araw, kung hindi kayo makakakuha ng 1,000 gin ng bigas, kukumpiska ang lupa ninyo, ilalagay pati ang pangalan ng buong pamilya ninyo, at ipadadala sa pagsasanay paggawa. O kaya, lumayas kayo sa Kingquan Village. Tama, lumayas sa Kingquan Village. Tita Gihua, tingnan mo, ang gulo na nangyari. Seth. Pumayag na ako. Ayun, ayos na. Hindi lang nawala ang 100 gin ng bigas. Kundi may utang pa kayo sa brigada na 1,000 gin. Nanay, iyan nga, 1,000 gin ng bigas yan. May tagutom ngayon sa lahat ng dako. Kahit may kupon, di makakakuha ng bigas. Aano naman makukuha yan sa 3 araw? Pipilitin tayo ni Huquifen. Sisihin niya tayo. Kung hindi tayo magbibigay ng bigas, mapapahiya tayo ng mga kababaryo. Papalayasin tayo sa baryo. Tapos, mamamatay tayo sa gutom. Nanay, huwag kang matakot. Magkasama tayong maghukaing ligaw na gulay.
Ibenta natin yan sa tito sa lungsod. Siguradong makakapalit tayong bigas. Hindi pwedeng puro nutrient solution lang tayo umasa. Kumain man lang tayong kahit konti. Sobrang gutom na ako. Pero wala akong makain. Ako ba, na isang ginuonggo ng grupo gu? At tapusin ko ba sa gutom dahil sa anorexia? Ang sarap naman. Gusto ko. Sobrang gusto kong kumain. Ano? Namimiss ko siya. Anak, nagka-interes ka na ba? Aling mayamang dalaga yun? May sakit ba sa pag-ibigan ka? Nanay, kung magugustuhan niya ang kahit anong dalaga, matatawa pa ako sa panaginip ko. Sawang-sawa na kami rito sa mga taon. Pinakilala na namin sa kanya ang lahat ng sosyal na pamilya. Sino ba ang nagustuhan niya? Anak, kung may gusto ka, sabihin mo na lang diretso. Sabihin mo na, Mama, normal naman ang orientation ko. kaya kakain ka naman kahit kaunti. Pamilya Gu, 9 na henerasyon na isang nagmanalang. Kung mamamatay ka dahil gutom. Kami, paano namin ipaliwanag to sa ating mga ninuno? Wild greens na bola. Mga dumpling. Nahanap na ba ang batang iyon? Ginoonggo, hindi pa. Anong wild greens dumpling yan? Xiao Tzu. Anong nangyari? Walang kwenta. Magmadali, hanapin na. Ipadala ninyo silang lahat. I-search ang buong lungsod. Ihanap natin ang Jiangcheng ng husto. Dapat natin siyang makita. Tito, sariwang ligaw na gulay. Tingnan niyo naman. Huwag. Sino pa ba kumakain ng ligaw na gulay ngayon? Tita! Ito ang gulay na pinitas ko kaninang umaga. Tingnan niyo naman. Ayaw ko ng sirasiyang gulay na to kahit libre. Yung huling tito, dati talagang gustong-gusto niya. Bakit ngayon walang kumuha? Anong balak ninyo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Nahanap ng Yao Master. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Wala akong pera. Bitawan ako, wala talaga akong pera. Yung hinihintay-hintay kong wild greens dumpling. Sa wakas, nakuha na. Ito ang tuyo kong pagkain na binigay ng nanay ko. Ang masamang tito pa ang nagbigay nito sa akin. Anak, masarap ba? Nanay, tatay, pinakanamit sa mundo. Hindi kayo naniwala? Tikman ninyo. Ito. Hindi ba yon ang wild greens dumpling? Noong mga naunang taon, nang pumunta ako sa baryo, muntik na akong magsuka sa pagkain. Hindi ako kakain nito. Magaspang na pagkain. Ibalik ninyo sa akin. Ibalik. Ito ang pagkain na iniwan ng nanay ko para sa akin. Ibalik. Ibalik. Ang sarap. Ibalik. May iba pa ba? Para akong si Pixie. Parang kumain ginseng na prutas. Di pa ako makatikim ng tamang lasa. Naubos na agad? Wala na, wala talaga. Huwag ka nang maghanap. Tingnan mo, natakot na ang bata. Hindi masama ang lolo at lola. Sobrang sarap nga ng mga bola mong ligaw na gulay. Ang sarap talaga. Pero lahat kayo, kinain ang kanin ko. Mula ngayon, magugutom si Yuan Bao. Galit si Yuan Bao. Hindi na mapapatahimik. Huwag magalit, huwag magalit. Ibabayad ng lolo at lola sa'yo. Assistant Sue. Aba? Ayaw kong mga walang silbing bagay na to. Kahit alin dito, ay nagkakahalaga na milyon-milyon. Huwag na ninyo yan. Kung hindi naman kinakain, para sampa? Tito, kailangan nyo bang gulay? Gusto pa raw ni Yuan Bao makipagpalit ng bigas. Ang kita naman ng batang ito. Saka na nga, hindi rin gustong magpakasal si Yunhai. Mahal, bakit hindi na lang natin ampunin si Yuan Bao? Gawing apo namin. Hindi ba ninasnap ako nila? Hindi, may nanay na ako. May nanay ka? Bakit naman ganoon ang suot mo?
Ang luma-luma mo. Maaga namatay ang tunay kong nanay. Tapos nilayo akong madrasta. Si Kenjian ang humalili sa akin. Binibigyan niya akong pagkain. Siya ang aking ina. Gusto kong magbentang maraming gulay para kumita. Kaya makakain at makapagtakip siyang damit. May sarili bang anak ang iyong ina? Hindi pa nag-asawa si Ameng Chen. Hindi pa kasal ang inang ampon mo? Ay ibig sabihin nito. Pwede siyang i-pairs kay Yunhai. Yunbao, kailan mo dadalhin ang nanay mo dito? Gusto ko rin siyang makita. Nanay, Huwag kang magpares ng mga magkasintahan kung di mo pa kilala. Bakit naman, paano ko sinabing nagperes? Nanay, nakaranas na. Alam niya ang lahat ng bagay. Kung gusto mong makuha ang pusong isang lalaki, kailangan mo munang kunin ang tiyan niya. Tama. Naagaw na niya ang tiyan mo. Baka sa hinahara, ang puso mo, mapupunta rin sa kanya. Matas at gwapo si Tito Go. At may supply pa siyang pagkain. Parang bagay siya kay nanay. Tito Nay, maging tatay mo na ako. Anong nangyari? Ang kita ni Yuan Bao. Hindi ka ba masaya kung magiging anak niya si Yuan Bao? Nanay, ang bilis mong kumilos. Wala akong pakialam. Gusto kong maging apo ko si Yuan Bao. Nanay, basta masaya ka, ayos na. Pilyo ka, i-enjoy mo na lang ng tahimik. May ugnayan si Yuan Bao sa aming pamilya. Yuan Bao, halika. Kukunin ka ni Lola ang ilang litrato. Ipakita natin kay nanay, ha? Saig, Yuan Bao. Hindi pa siya nakapag-picture dati. Yuan Bao. Pumingin ka diyan. Tatlo, dalawa, isa. Ngiki. Ay, Kefen, ikaw. Ay naku, ito, Kefen, anong iring ginseng ito? ito siguro makakapalitan ng hindi bababa. Ang 20 kilong bigas o isang bote ng alak. Ito inukit ng anak natin. Ay naku, anak, ang galing mo. Sabi ko na nga sa inyo, ang anak natin, siya ang ating swerte. Ano bang di niya kayang hukayin? Yung sinasabing malas niya. Sa dami ng inihuhukay, gulay lang din ang madalas niyang makita. Nanay, nakapapalit na akong bigas. Nanay, nakapapalit na akong bigas. Yuan Bao. Tara, tutulungan ka ni nanay. Tingnan natin. Ang dami ng bigas. Hindi to bababa sa 1,000 kilo, di ba? Tingnan mo, may bigas at mantika pa. At mayroon pang manok. Kung ganyan lang, sapat na ito para sa atin. Makakain tayo ng isang buong taon. Ay naku, mayroon pang asukal. Ay ito. Ito mga bihira mong bagay. Ang kabagay na di mabibili kahit gamit ang mga tiket. Tila si Yuan Bao nga ang tunay nating malaking swerte sa baryo. Siyempre naman. Tama. Kapitan, sapat na ba to? Sapat na. Sapat na, sapat na talaga. Ay, mga kababayan, tara na, tara. Tulong. Halika, halika. Bayad na ng pamilya ni Chen ang utang nilang bigas. Nakapagbigay pa sila ng 1,000 kilo ng bigas. Inaanunsyo ko. Ang pamilya ni Chen ang tanging. Sa Qingquan Village. Modelong tumatanim at nagbibigay ng bigas na sambahayan. Panalo. Tita Gihua, ito ang inyong parangal. Tanggapin ninyo. Palakpakan natin, mga tao. Hindi pwede. Yung wild ginseng namin, ilan lang ang napapalitan ng bigas. Yung maliit na bata, nagpalit lang ng ligaw na gulay. Makakakuha ng 1,000 kilo. Siguradong ninakaw niya yung bigas na yan. Tenga ka, sabi ko, pinalitan ko yan ng gulay. Paano mo patutunayan na hindi ninakaw yung bigas na yun? Wala kayong ebidensya. Ano? Ngayon na, iwulat ko kayo. Maghanda kayong makulong. Patunayan ninyo. Ay, nakalimutan ko ang patunay. Tinitingnan ko lang ang damit niya. Ang ayos parang sa lotion liyan. Yung suot na maliit down, ang ganda. Parang may mataas na posisyon, no? Baka malaking ladder to. Yuan Bao ah. Ngayong okasyon, nakatagpo ka ng taong makakatulong sa'yo. Ang dami naman ng bigas. 5 taong gulang na batang babae lang siya. Paano niya nailipat yan papasok? Baka naman, nakatago ang sikreto sa likod nitong basket.
Hukifen, parang may tatlong kamay ka ba? Itong basket ni Yuan Bao. Bakit mo ito kinukuha? Lumayas ka. Ano, basket mo raw. Halatang akin to na basket. O di ba, sinasabi mong iyo ang basket. Tawagin mo nga. Sasagot ba sa'yo? Ano tong kalokohan mo? Sabi ko nga, akin to na basket. Kakagamit lang nito kanina. Sa ilalim ng basket ng pamilya namin, may nakadikit na pangalan ni Yuan Bao. Tingnan niyo, mga tao. Totoo, may nakasulat na Yuan Bao talaga. Nakaukit na hahadis pa nga. Ang dami ninyong maapi. Nakalagay pa pangalan sa ilalim ng basket. Ito ang kay Yuan Bao. Noon pa nakuha mula sa bahay namin. Ibabalik nyo pa sa akin. Hindi ba't tama lang iyan? Bukas ang bibig mo, ang dali magsalita. Sinong hindi kilala si Yuan Bao? Nung dumating siya sa amin, bukod sa wasak na damit niya, wala man lang siyang naiwan na kahit isang piraso ng papel. Dalhin mo siya rito. Ibigay mo sa akin. Ihatid mo na. Hokifen. Subukan mo pa magtapon-tapon. Tingnan natin. Ay naku, ay naku. Tingnan nyo, diyan kayo. Halika, tingnan mo. Inaapi ng pamilyang Chento. At ang kapitan pa. Mas bias pa talaga. Bias na bias. Pakiramdam na sa ilalim ng kilikili na. Malinaw na basket ni Yuan Bao yan. Hoy ikaw, hindi mo nakita, magnanakaw ka pa. Tapos nagkakandara pa at nagkakayuko pa. Anong pakialam mo, no? Wala akong pakialam. Ang basket na to ay panahanan natin. Hokifen. Basket ni Yuan Bao to. Kahit dilaan mo pa ang lupa, wala yan. O, magkawat-kawat na tayo, wag na tayo magtagal. Tara, hiwalay-hiwalay na, umalis na. Huwag kayong aalis, huwag na. Ang sarap talaga ng busog. Nabawi na natin ang utang sa brigada. Pwede na pagkatapos. Pero paano na ngayon? Ipagpalit natin ang gulay kay Tito sa syudad. Siyempre nagugustuhan niya yan. Pambihira, ang hinahon ang ani nitong mga huling araw. Huwag nating banggitin ang bigas. Halos wala na ang ani sa taniman ng gulay. Anong ipapalit natin? Lola, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala, gagawa akong paraan. Suriin ang mga paninda. Kumusta? Ayos naman. Ngayon, ano ang gusto mong kunin? Walang ulan sa amin 2 linggo. Mamamatay na ang mga gulay dahil sa tagtuyot. May alam ka bang paraan? Madali lang to. Assistant Su, ihanda mo para kay Yuan Bao ang kagamitan sa pagkuha ng tubig at patubig. Opo. Yuan Bao. Nakita na ba ng nanay mo ang laawan ni Tito Gu? Sabi niya, ang taas at gwapo ni Tito Go. Hala, halika. Gamitin mo to. Kuhanan mo ng litrato ang nanay mo. Ipakita mo sa amin, Sig. Kapag meron na to, hindi na matatakot ng nanay at lola na maubos ang tubig. Anong gagawin natin ngayon? Hindi maganda ang aning ngayong taon. Patay na halos ang mga tanim natin sa bukid. Lahat ng ponla. Patay na. Kung merong balon, baka may tubig pa. Pero, mahal ang kagamitan para maghukay ng balon. Halos hindi natin makuha ang pera para diyan. Nanay, may tubig na. Ano tong gamit na to? Chani, ikaw ba ay high school student? Marami kang alam. Ano ba itong bagay na to? Di ko rin pa nakikita dati. Tingnan ninyo lahat. Naku, grab. Paano parang umulan to? Ayos. Sa wakas may tubig na. Yuan Bao. Ano to? Ang lakas naman yan. Ito ang pinaka-advance. Automatic na sistema ng pagdidilig. Napagpalit ko ito kay Tito Go. Hindi na namin kailangang magdilig mula ngayon. Ang galing ni Ginonggo. Napakahalagang bagay nito. Kaya pa niyang kunin. Siyempre naman. Wala pa nito sa syudad. Bagay na to. Yuan Bao. Ang lakas ng koneksyon mo. Ha? Yuan Bao ang. Salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, gayong taon kakain kami ng balat ng puno. Nanay, ito, paano nadiligan to? Pero nanghihina pa rin ang mga gulay. Matagal nang tuyo ang lupa rito. Wala nang sustansya sa lupa. Hindi sapat ang basta pagdidilig. Hindi rin yan papasa. Narinig ko na ang pataba raw ang nagpapasagana ng lupa. Pero napakamahal ng mga yon. Karamihan pa imported pa. Halos hindi nga mabibili. Pataba.
Yuan Bao, anong ginagawa mo diyan? Ano tong dala mo? Nanay, ganyan ba yan? Nasa ayos na ang aming bukid. Dali, ikalat mo yung pataba. Sa lupa. Yuan Bao, ikaw talaga ang aming swerte. Dali, isabog mo. Gayong taon. Gayong taon talaga. Tiyak na taon na maraming ani. Ang saya. Hindi na kami magugutom. Paanong nakuha ninyo? Ang makinang nagidilig na yan. Pinalitan kong wild greens. Yemye, maniniwala ako kung palitan mo ng pagkain. Ngayon kumuha ka pa ng parang hari ng ulan. Hindi ba ikaw nagpalit lang ng wild greens? Baka napalitan mo ng Diyos ng kayamanan. Ayan, ngayon naintindihan ko na. Siyempre ikaw yan, hindi ba? Ayaw mong mabanlutan ng tahimik. Inaakit mo pa ang kapitan ng brigada. Puh. Ikaw, hindi maayos na tao. Nang lalaho ka ng walang besihan. Puro kang kalokohan sinasabi. Tingnan mo, bibiyak ko pati bibig mo. Bakit ka gagamit ng tubig namin? Iyan ay pag-aari ng brigada. Bakit hindi ako pwedeng gumamit? Hindi lang tubig ang maangkin ko. Kukunin ko rin ang pataba. Yan ang kukunin ko. Bakit kang nananakaw ng lantaran? O sige, nananakaw talaga ako. Ano ba? Ingin ko kung sino ang maglakas loob. Ano ang ginahasa ko? Bitawan niyo ang gamit ng pamilya namin. Ang flashlight, pambihira yan. Patay na tong bata. Ibigay mo. Grabe naman. Baka patay na siya. Wala namang nangyari. Sabi ni Tito Gu, yung high voltage baton na yan, hindi naman pumatayng tao. Patay. May napatay sila. Pamilya Chen, pumatay sila. Anong nangyari? Tawagin niyo ang mga tao. Naku, Kapitan. May tubig ang pamilya Chen. Ayaw nilang ipagamit sa atin. Ngayon, ano nang gagawin natin? Pag-ari nila yan. Sila na ang magbibigay kanino man nila gusto. Hindi pwede yan. Yung pamilya ni Chen, aga Kingquan Village sila. Dapat itong gamitin ng lahat. Sabay-sabay. Ito. Hindi bagay to, di ba? Kayo mga tanga. Kung mamatay ang mga tanim dahil sa tagtuyot, tingnan natin ano nang kakainin ninyo. May nakaimbak na pagkain ang pamilya ni Chen. Hindi nila papansinin kung mamatay kayo. Hindi kami magiging makasarili tulad mo. Ganyan kang makasarili. May paraan ako para makakain ang lahat. Nanay, gayon, magpapakita kami. Si. Lahat ito puro gulay. Ang mga tagalungsod. Magugustuhan kaya nila? Lolo, tikman mo, makikita mo. Ito ang 3 gulay na ulam. Bakit ang sarap? Mas masarap pa sa karn. Ang pritong talong na may palaman. Malutong sa labas, malambot sa loob. Sabi ko lang, dito sa lungsod, mga chef ng state-run na kainan. Hindi nila kayang gawin ang lasa na to. Totoo ba to? Tikman. Tikman. Halika. Ang sarap. Gayon naniwala na sa akin ang lahat, di ba? Mura lang ang gulay. Sobrang masarap. Gustong-gusto itong mga taga-syudad. Ibebenta ko to sa syudad para lahat kumita. Ayos yan. Yuan Bao, sandali lang. Ayusin ko, kukunin ko si Ginoong Gu. Ay, bakit nandito si Yuan Bao? Tito Gu, gusto kausap ka ni Yuan Bao tungkol sa isang malaking negosyo. Anong malaking negosyo naman? Ito ang bagong lutong nanay ko. Tito Gu, tikman mo. Tito Gu, gusto kong bilhin lahat ng gulay sa buong baryo para sabay kaming maglutong nanay ko. Ibebenta namin sa'yo, okay ba? Yuan Bao. Magandang ideya yan. Ero, Tito Gu,
Hindi isang tao ang kayang kumain ng lahat ng ito. Ang dami ng gulay. Ganon ba? Si Tito Go, pwede mo ba kaming tulungan? Ibenta ito sa iba? Yunhe. Mukhang pwede. Ngayon ang mga gulay halos puno na ng natitirang pestisidyo. Halos kompleto na lahat. Parang periodic table na ng mga elemento. Kumusta naman ang gulay ni Yuan Bao? Malinis at malusog. Tiyak na patok ito. Diretso pa yung magtatayo ng linya ng industriya. Mula sa pagtatanim, pagproseso hanggang benta, isang buo. Malaki ang market prospects. At tama. Yuan Bao, naalala mo ba yung sinabi natin dati? Dadalahin mo kay Lolo ang larawan ng iyong nanay. Nasaan ang larawan? Ang ganda ng iyong nanay. Yunhe, tingnan mo nga. Nanay, kukuhan kitang litreto. Ngumiti ka. Ganito na lang. Sa susunod na linggo, may isang food tasting event. Doon ang mga kilalang foodies at kritiko. Kung ang luto ng iyong nanay, kakabighani sa kanila. Pagkatapos, ang gulay ng inyong baryo, kahit gaano karami, bibilhin ko lahat. Sa lobing ko, usapan na. Nanay, umuwi na ako. Yuan Bao, nandito na. Pagod ka ba? Bibigyan ka ng nanay ng sabaw. Itlog na may brown sugar. Nanay, sabi ni Tito Go, sa susunod na linggo may food testing. Basta ang luto mo, makapagpahanga ang lahat, at makilala kayo. Lahat ng panindang baryo, may bebenta sa lungsod. Ang galing. Pero, ako na taga-baryo. Marunong lang magluto ng simpleng ulam. Paano makakakumpara sa mga taga-lungsod? Mga chef nila. Hindi tama ang sabi ni nanay. Ang luto ni nanay ang pinakamasarap. Lahat pinupuri. Kahit si Tito Go nagsabi, ang luto mo ang pinakamasarap. Kailangan mong maniwala sa sarili. Subukan ni nanay. At si nanay, kailangang magluto ka sa mismong venv para mas sariwa at mas masarap. Kailangang pumunta rin sa lungsod. Lahat pupunta. Lungsod, ang saya ruan. Yuan Bao, yung food testing na yon. Kung magsuot tayo ng ganito, makakapasok ba tayo? Walang problema. Dadala ko kayong lahat sa lungsod. Bibili tayong damit. Nanay, ang ganda mo. Pagsuot mong bagong damit, ikaw ang magiging pinakamagandang kusnera. Sana sa susunod na linggo, sa food tasting, makita ka namin. Tito Go, nandito na tayo sa mall. Sage, mamili muna kayo. Darating ako mamaya. Sag, Ang marangyanang lugar na ito, hindi maihahambing sa kooperatiba namin. Yuan Bao, papayagan ba tayong pumasok dito? Mukhang yung pumapasok. Lahat sila ay mga mayayamang nagmamaneho ng kotse. Wala kaming pera para bumili. Yuan Bao, 6 na lang, wag na. Maganda na rin si nanay kapag ganito ang suot. bakit hindi tayo pwedeng pumunta? Hindi kami magnanakaw, hindi rin kami mandarambong. Gayon, sagot ni Yuan Bao. Anong bibilhin ninyo? Bumili kayong gusto ninyo. Hoy, Yuan Bao. Yuan Bao. Oy, hipag. Tingnan mo, ang ganda ng damit na to. Hindi ko alam magkano. 10, 100, 1,000, sino ang makakaalam? Ay naku, grabe. Yung palda na to, halos 20,000 yuan. Sobra, tarang pagnanakaw. Sa pampamahalaang tindahan, isang palda. 6 o 7 lang yun. Tama. Nanay, ang ganda nito, nanay. Bili na natin tong set na to. Yuan Bao. Masyadong mahal tong damit na to. Baka, huwag na tayong bumili. Tara na. Nanay, huwag kang mag-alala, pili ka lang. Sabi ni Tito Go, itong card na to, pwedeng iswipe kahit saan. At, pakiabot nga yan, para masubukan ng nanay ko. Jiayin. Subukan mo. Subukan. Siyempre bagay sa'yo. Ete, suwayan mo nga agad. Susubukan ko. Dali, subukan mo na. Maligayang pagdating. Yung mga damit na gusto ko, dumating na ba? Ibigay mo, susubukan ko. Pasensya na, Yang Tsuer. Yung damit na yon. Natira na lang ang huling piraso. May customer na sinusubukan ito. Pwede ba? Subukan niyo muna ito. Nanay, ang ganda ninyo.
Ang ganda talaga ng palda na to. Saan nanggaling ang mga taga-baryo nyo? Di sila karapat-dapat makipagsabayan sa akin. Tanggalin mo ang dami. Anong sabi mo? Ako na ang unang nakakita nito. Anggalin mo. Okay Magpapalit na lang ako ng isa. Bakit ako magpapalit? Bumili ba siya? Hindi pa siyang swear. Nag-reserve ba siya? Wala rin. Hindi niya binili, ni-reserve pa. Bakit hindi kami pwedeng mag-tray? Si Yuan Bao gusto to. Nga, tama si Yuan Bao. Bakit hindi kami pwedeng bumili? Dapat may isa. Unang dating, unang serbisyo. Tama, tama. Mga taga-baryo lang yan. Uno pa ng yabang. Halaga ng damit na to ay 280,000. Kaya niyong bumili. May pera kami. Bakit ninyo sinabing hindi kami kayang bumili? Emi. Tingnan ang itsura ninyong maralita. Gusto pa ninyong mamili ng damit dito. Dito. Hindi lugar para sa inyo. Kayo mga taga na yon, dapat kayong mamili ng mga murang paninda sa talipapa. Huwag kayong magkapahiya rito. Gino, ang pagsasalita mo ng ganyan. Sobra na yan. Tayo'y mga manggagawa rin. Walang mataas o mababang uri sa atin. Kayo'y nagtatrabaho sa bukid at nagbubuhat ng mabiga. Ako kumikita lang ng konti. Akala ninyo makakabili kayo ng damit dito. Huwag kayong magbiro. Tingnan ninyo ang mga presyo rito. Kapag pinagsama-sama ang mga damit na to, umaabot yan ng milyon-milyon. Kahit ibenta ang bahay ninyong lahat, hindi pa rin sapat. Mula ngayon, maging mapanyuri kayo. Huwag kayong basta-basta magdala ng kahit sino. At ilagay lahat sa tindahan. Binababa ninyo ang klase ng tindahan namin. Ikaw. Eto sa tindahan. Tulungan mo akong kunin to. Yung mga damit at bag sa dingding. At pati yung mga alahas. Ibalot ninyo lahat. At tindera. Pwede ba itong gamitin? Supreme Black Card. Pwede ba itong gamitin? Talaga, walang limit. Supreme Black Card. Ang Supreme Black Card, tanging mga top na pamilya lang ang may-ari. Ang karapat-dapat lang ang magkakaroon. Paano magkakaroon nito ang batang to? Siyempre pwede. Ito ang card ng presidente ng pamilya Gu. Paano napunta sa'yo yan? Ibinigay ito sa akin ni Tito Go. Nagsisinungaling ka. Ako at si Yunhai, mula pagkabata. Sabay kaming lumaki. Pamilya Gu. Walang ganoon. Walang batang katulad mo. Bukod pa rito, ang pamilya Gu ay top na mayayaman. Nakikiugnayan lang sila sa mayaman at makapangyarihan. Tingnan ninyo kayong mga dukha. Hindi possible na may kaugnayan sa pamilya Gu. Itong card na to, siguradong ninakaw mo yan. Hindi ako nagnakaw. At magmamatigas ka pa. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang leksyon. Tawagin ninyo ang mga tao. Alisin ninyo ang mga damit niya. Hubarin siya at itapon palabas. Ano to? Anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Mapanlin lang na babae. Tingnan mo ang itsura mo. Nagpapakambisyosa ka pa. Ayusin kita ngayon. Huwag ninyong saktan ang nanay ko. Estika, umalis ka. Yuan Bao. Estika, Umalis ka na. Yuan Bao. Yuan Bao, ayos ka lang ba? Tito Go, tulong. Ang nanay ko. Ginoong Gu. Kuya Yunhai, siya ang nagnakaw ng card mo. Dakpin ninyo siya. Dalhin ninyo sa presinto. Kuya Yunhai, magkakilala tayo simula pagkabata. Magagawa mo pang ipagtanggol ang magnanakaw na to. Sinaktan mo ako. Ang black card ay akin. Ibinigay ko ito kay Yuan Bao. Pinayagan ko silang pumili ng damit. Ako rin ang nagbigay ng autorisasyon. Magdasal ka na lang na wala silang masamang mangyari. Kung hindi, ang pamilya Gu at Yang ay maaaring magputol ng ugnayan. Kuya Yunhai, pakikinggan mo muna ang paliwanag ko. Umalis ka. Hindi ko kasalanan kung sino kayo. Ano ba ang relasyon ninyo kay Yunhai? Kinukuha nyo ang kapatid kong si Yunhai. Akita ko sa inyo kung ano ang mangyayari. Yuan Bao. Pasensya na, hindi ko na alagaan ng maayos. Pinasakit kita. Huwag sisihin si Tito Go. Sisihin ang masamang tita. Ang bangis niya. Saan ang dalawang damit? Sadyang pinili ko para sa inyo. Natatangi. Gusto nyo ba? Gusto. Tandaan, pumunta kayo sa food testing sa susunod na linggo. Inaasahan ko ang inyong mahusay na palabas. Umalis na muna ako.
Nanay, mas maganda pa ito kaysa sa pinili natin. Suotin mo, nanay. Hindi ka takataka, anak ng pamilyang yang nga. Maganda at may angking klase. At ang galing sa pagluluto. Sobra pa sa inaasahan. Karapat dapat siya para kay Ginoong Gu. Narinig ko, nagkaroon raw ng anorexia si Ginoong Gu. At tanging pagkain ni Miss Yang lang. Ang kaya niyang kainin. Kung magpakasal sila, hindi ba't? Para isang pinagtagpo. Kuya Yunhai, nanito ako. Kuya, ngayon inanyayahan ko ang inakamagaling na kusinero mula sa bansang Gaul. Siguradong swak sa panlasa mo, gagalingin pa ang anorexia mo. Ang inimbitahan ni MS Yang. Hindi yata basta-basta. Siya ang nag-isang super blue ribbon chef sa buong mundo. Si Master Ware mismo. Opo, si Master Wei nga. Si Master Weir. 10 taon na ang nakalipas noon. Siya ang royal chef ng Gaul. Hindi siya lumalabas mula sa palasyo. Bakit sasali siya sa isang simpleng culinary expo lang? Kung ibang tao ang nag-anyaya, baka hindi siya pumayag. Pero inimbitahan siya ni Yang. Tiyak na darating si Master Ware. Dahil si MS Yang ay may isa pang katauhan. Ano yon? Yun ang pinatutunan ni Master Ware, ang huling disipulo niya. Kaya pala, napakapalad natin na matikman ang obra ni Master Ware. Salamat kay Ines Yang. Esan, Hindi nagsasawa si MS Yang. tunay nga siyang unang anak na babae ng Jiangsheng. Ginoong Gu, ang swerte naman. Kuya Yunhei, huwag kang magalit. Ipapakiusap ko sa master na manatili para maging espesyal na chef mo. Hindi ko kailangan. Mayroon na ako. Kanino? Hindi naman yun yung probinsyana, di ba? Kuya Yunhei, mula pagkabata, magkaibigan na tayo. Magkaibigan pati ang mga pamilya natin. Tadhana, dapat tayong magsama. Ako ang pinakamainam para sa'yo. Tumabi ka. At nandito kami para magperehistro. Para lumahok sa culinary contest. Sige, punan niyo itong form. Oy, Hindi ito lugar para sa'yo. Umalis ka na. Nandito kami para lumahok sa paligsahan. Ikaw ba'y chef din? Kanino ka nag-aral? wala akong master. Natuto ako sa sarili. Anong level ng chef ka? Nanay, may level pa ba ang pagiging chef? Hindi ko alam. Gusto ko lang magluto, kaya sumali lang ako sa paligsahan. Kung ikaw lang na ganito, karapat darating ka pang sumali. Kasi puro palabas lang, walang laman. Seguridad. Itaboy ninyo sila palabas. Saan ka naman kukuhang karapatan para itaboy kami? Ay naku, ang bota-bota pa namang makipagsalita. Tigil. Sila ang mga imbitado kong bisita. Wala kang karapatang paalisin sila. Kapatid na Yunhai. Ikaw at sila, ano ba talagang relasyon ninyo? Sila ang aking pangmatagalang tagapagpagkain. Ha? MS Chen. Ikinalulugod ko. Ginongga. Salamat po. Sa palagyang pag-alaga ninyo kay Yuan Bao. Tito Gu at nanay, bagay kayo ah. Pakipasok na. Mapanuksong babay. Naglalaro ng loob kay Yunhai, ha? Hindi kita pabayaan. Lumapit kayo rito. Nakikita nyo ba ang magina na yun? Sandali lang. Gagawin kong mawala silang lahat. Sa mundong ito, naintindihan nyo ba? Yang Chuer at Master Weir, pareho silang top na chef. Ang maliit mong kasintahan, may dala siyang batang ilang taong gulang lang. Naglalaro lang ba sila ng bahay-bahayan? Anong munting kasintahan yan? Huwag ninyo maliitin si Chen Jiayin. Ang mga niluluto niya, lagi akong napapabalik tanaw pagkatapos kumain. Panoorin ninyo. Ayaw kong maniwala. Isang simpleng taga-baryo. Ano bang magagawa niya na mabuti? Para maging patas, ang paligsahan ngayon ay gagawin nating blind testing. Ngayon, hinihiling namin sa mga hurado at mga panauhin na sunod-sunod na umalis. Kaya natin to. Huwag kang mag-alala, panalo talaga si nanay ko. Opisyal nang nagsimula ang paligsahan. Nagsimula na ang paligsahan.
Wow, Master Weir, hindi nagsasawa mula pa sa bansang Gaon. Siya ang nangungunang chef. Tingnan ninyo ang mga putahe na to. Hindi lang basta kainin, ni mabibili mo pa nga to sa pamilihan. Ano to ba? Hindi ba puro ligaw na gulay lang yan? Ay, may putik pa. Sino pa ba ang kakain yan? Nakakahiya naman na ilabas yan dito. Talaga namang masterware. Ang pag-ayos ng plato niya ay parang sining. Hindi mo na matiyagang kainin agad. Ang putahe niyang cheer, ginagawang kumapit ang laway sa bibig ko. Wow, ang galing ni Tito na may dilaw na buhok. Taga baryo, kung natatakot ka, aminin mo na talo ka. Huwag mong sayangin ang oras namin dito. Hindi kami natatakot. Yuan Bao, huwag kang matakot. Huwag kang kabahan. Masarap ba ang pagkain? Bahagi lang ang mga sangkap. Basta may puso. Lahat pwedeng maging chef. Nanay, tutulungan kita. Sige. Gagawa tayo ng sabay. Wow, ang bango. Unang putahe ngayong araw. Foie gras na may gold leaf. Pakisubukan. Ang foie gras na to, natutunaw sa bibig. Parang ice cream ang lambot nito. Bawat subo, sobrang sarap. Kung hindi ito paligsahan ngayon, gusto ko nang dilaan ang plato. Hurado, pakiscore naman. Hurado, pakiscore naman. Foie gras na may gold leaf. Huling puntos. 75 puntos. Susunod, ang ikalawang putahe. Black Pearl Caviar. Pakisubukan. Ang caviar na to, napakasariwa at napakasarap. Tamang-tama sa malutong na tinapay. Perpektong kombinasyon. Bawat butil, parang puno ng lasa ng dagat. Huling score, 70 puntos. Ikatlong putahe. Bibo longwang na handaan. Pakitikman. Malambot at pinong tekstura. Malambot pero may tamang tigas sa kagat. Kasama ang malinamnam na sasa. Grabe, napakaganda. Bibo longwang na handaan. Huling score, 78 puntos. At ang huling putahe, sinangag na may itlog. Pakisubok lahat. Inihain nila to. Hindi man lang nila tiningnan kung sino ang mga dumating na foodies. Anong katayuan ng mga bisita rito? Ang pangkaraniwan naman nito. Dapat yan ipakain sa baboy. Binababa nito ang klase ng buong patikim. Sino gustong kumain, kainin ninyo. Ako, hindi ako kakain. Ito siguradong gawa ni Jiayin. Akain ako. Talaga. Sobrang pangit ba ang lasa, di ba? Grabe, sobrang sarap nito. Paano posibleng ganun? Mukha lang silang mga pangkaraniwang sangka. Pero pag tinikman, sobrang sariwa at malasang-malasa. Parang matutumba ang dila. Ito ang tunay na pagkaing masarap. Ang ulam na ito, pinaalala sa akin ang lasa ng bayan ko. Miss ko ang nanay ko. Binabati namin ang huling putahe. Fried rice na may itlog. Nakuha ang nag-isang perfect score sa round na ito. 100 puntos. Gayon, palakpakan natin. Inaanyayahan ang outstanding na kalahok na umakyat para tanggapin ang parangal. Chen Jane, tingnan mo, ano ito? Ikaw, Eze, kung gusto mong mabuhay sila, magpakasunod ka sa akin. Ako ang gumawa nitong putahe. Naalala mo ba? Bakit walang sumasagot? Sino ang gumawa ng ulam na ito? Mas mabilis, umakyat na kayo para tanggapin ang medalya. Bakit hindi umakyat si Jiayin? May nangyari ba? Kalahok, umakyat na. Nandito na ako. Bakit ikaw pa? Jiayin, sino gumawa ng ulam na ito? Kuya Yunhei, syempre ako. Ako lang, ang tunay na nakakaalam ng panlasa mo. Talaga bang hindi ikaw ang gumawa? Yuan Bao, sabihin mo kay Tito Gu, sino ba talaga ang gumawa ng ulam na ito? Yuan Bao, tapos na tayong natalo. Ano pa ginagawa mo rito? Bumalik na tayo agad sa bahay.
Kuya Yunhei, tingnan mo anong sabi ko. Mga taga-baryo lang kayo. Anong magagawa nyo na maganda? Ang luto ko, pero natutunan ko to kay Master Weir. Mula ngayon, upunta ako sa bahay mo at magluluto para sa'yo. Okay ba? Hindi na kailangan. Tabi. Kuya Yunhei, bumalik ka. Bitawan mo ako. Hindi ba? Talaga bang ang inaasahan ko sa inyo? Masyadong mataas? Bitawan mo ako. Yuan Bao, Nanay, bilisan, bitawan mo ang nanay ko. Mapanlin lang na babae. Mula ngayon, lumayo ka kay Kuya Yunhei. Kung makita pa kita, hindi na ito basta pagdukot lang. hindi na ako gagawan yan. Ipinapangako ko, hindi na kami lalapit kay Ginonggu. Pakiusap, pakawalan mo ang nanay ko at sila. Ayos, mabuti ka. Nagbabala ako. Itago mo to at huwag mong ilabas. Kung hindi, pagsisisihan mo yan. Masakit ba, Yuan Bao? Titingnan ko lang. Ginonggu, napasabihan ko kayo. Natalo ako sa paligsahan. Magaling na ang nagawa mo. Sa susunod mas gagaling ka pa. Hindi na ako babalik. Bakit? Ayaw mong magsalita? O hindi na ako tatanong. Natalo tayo sa paligsahan. Tito, hindi ba? Hindi na ba siya mag-invest sa atin? Patuloy pa rin ang investment. Naniniwala ako sa panlasa ko. Kailangan ko ang dami ninyo. Ano? Yuan Bao, Chen Jiayin, halika kayo lahat. Bumalik sina Yuan Bao at Jiayin. Dali. Kumusta si Yuan Bao? Ang mga gulay natin. Gusto ba ng mga tagalungsod? Sabi ko na nga, ano bang masarap sa mga tagalungsod? Hindi pa nila natitikman. Paano magugustuhan ang mga gulay natin? Mga nabo at repolyo lang naman. Walang problema si Yuan Bao. Hindi rin mahal ang mga yon. Kung hindi may benta, ayos lang din. Hindi ba dati ang may garantiya? Sabi nilang maibebenta nila ang mga gulay sa mga tagalungsod. Tingnan ninyo. Ngayon naputok na ang yabang. Ano? Hari ng pagmamalaki talaga. Sino nagsabing hindi mabebenta ang ating gulay? Kanina huminga lang akong malalim. Dahil sobra na ang ga-order. Hindi na kami makahabol. Tingnan ninyo. Ano ba to? Ano tong ganyan? Yuan Bao, ang galing mo talaga. Ang galing, Yuan Bao. Siyempre naman, kasama si Yuan Bao, may karn pa kayong makakain. Tingin ko sa inyo naman. May tubig, may lupa, may karn pa para sa katawan. Kami, anong meron kami? Kailangan pa naming magbukas ng lupa. Sa brigada naman, wala pang ang kalabaw na mag-aararo. Ano nang gagawin natin pagdating ng oras? Kukunin namin ang asarol at huhukayin. Tama nga naman. Sabihin mo kung makakautang tayo. Isang kalabaw, ang saya niya. Isang araw, makakaararo ng 2 hektarya. Ang mahal ng kalabaw. Parang kayamanang iningatang. Sino ba namang magpapahiram sa atin? Sana lang hindi. Kung hindi mabubungkal ang lupa, mauna pa tayong mapagod at mapagod. Walang dapat kayong ikabahala. Mag-isip si Yuan Bao ng paraan. Sobrang sarap nito. Walang kapantay ang galing ni Jiayin sa pagluluto. Masarap ba? Masarap. Lahat tugawa ni Chen Jiayin. Ginawa niya para sa akin. Gusto mo? Siyempre, gusto ko. Kahit araw-araw, hindi ako magsasawa. Grabe, ang sarap. Sinong nagtanong sa'yo tungkol sa ulam? yung nagtanong ay yung nagluto. Ano ibig mong sabihin? Yun Si Jiayin ay mabuting dalaga. Marunong sa sala at sa kusina. Maganda rin siya. Hindi siya talo sa mga artista. At si Yuan Bao sobrang kita din. Dahil sa maayos na pagpapalaki ni Jiayin. Kung balang araw magkakaroon kayo, ang sarili ninyong anak, si Jiayin ay siguradong magiging mabuting ina. Talaga naman si Jiayin. Ang bagay na maging, may bahayang pamilya go. Mama, Papa, kakakilala pa lang natin. Pag-usapan na lang natin mamaya. Ginonggu. Dumating na si Yuan Bao. Mama, Papa, susunduin ko si Yuan Bao. Tito ga, miss na kita, Tito ga.
Bakit nandito si Yuan Bao? Tito Ga, may maliit na bagay si Yuan Bao. Kailangan ng tulong ni Tito Go. Siyempre naman, pero hindi libre ang tulong ha. Alin samga iyong gusto ni Tito Ga? Yung iyon. Hindi ganyan ang ugali ni Tito Gu. Kahit hindi mo ako bigyan ng mga bagay na yan, utulungan pa rin kita. Ang bait ng Tito. Ayun pala. Dahil dinala mo na nga, hindi ko na rin pwedeng tumanggi. Sige, tatanggapin ko na. Mga lalaking pawat sa bibig. Tatay. Yuan Bao, nandito na ako. Lolo, hindi kita nakita ilang araw. Lalo kang pumogi ha. Nasaan si Lola? Maliit na tusong bata. Lola, naghahanap siya ng masarap para sa'yo. Halika, yakapin kita ng lolo. Yuan Bao, mayroon bang kailangan? Kailangan mo ba ng tulong ng lolo? Sabihin mo kay lolo. Lolo, syempre tutulong ako. Sobra na ang mga order. Wala namang sapat na lupa sa baryo. Gusto naming maglinis ng bagong lupain at palakihin ang ani. Pero wala kaming mga baka. At kapag pinalaki ang produksyon, hindi na sapat ang tubig namin. May naisip ba kayong paraan? Ngayon, mekanisado na ang pagsasaka. Ang mga kalabaw ngayon mahirap talagang hanapin. Ama, tatay, naalala ko, sakop ninyo, mayroon kayong kumpanyang pang-agrikultura. Ama nga, May solusyon na. may solusyon na. Wow, Tito Ga, talaga bang makapag-aral ang gayon? Naman, kaya nilang mag-aral. Mga kababayan, Kaya natin mag-tease tayo. Maglaan tayo ng isa pang lupa. Makakapagtanim tayo ng mas maraming gulay. Kung ako ang kapitan, sasabihin ko, magpahinga muna kayo. Totoo, hindi na talaga kaya ng katawan. Akala nila si Yuan Bao, kayang magpayaman sa inyo. Yuan Bao at ang grupo niya, tinuturing kayong murang lakas paggawa. Sa pamilya ni Yuan Bao naman, kumita ng napakaraming pera. Kayo naman napapagod lang. Hindi man lang nababayaran ng kahit maliit na pasahod. Parang kayo pa ang naipagbili. Tapos kayo pa ang tumutulong magbilang ng pera nila. Ang tanga naman. Ang tanga talaga. Sa tingin ko, may punto siya. Hindi dapat ipahirap ang lahat dahil sa perang hindi pa natin natatanggap. Huwag nating pagod-pagodin ang mga tao hanggang mamatay. tama yan. Tao tayo, hindi mga baka. Kahit ang baka kailangan magpahinga. Bakit tayo hindi pwede magpahinga? Di nga naman nagdidilig ang pamilya ni Yuan Bao. At hindi rin sila nagbubungkal. Nakakarelak pa ngayong ngayan. Tapos tayo naman, Marami pa tayong gawain dito. hindi naman tayo mga kasambahay nila. Bakit tayo mapapahirapan? Ngayon kumikita na pala ang pamilya ni Yuan Bao. Sigurado maraming magagandang bagay sa kanila. Ganoon ba? Pupunta ba tayo doon? At kukunin ang mga gamit nila? Hahatiin natin para lahat makakuha. Tingnan natin nga. Anong bali? May problema. Si Yuan Bao siya. Yuan Bao. Anong nangyari kay Yuan Bao? Mabilis sabihin ninyo. Si Yuan Bao sa Nagdala siya ng isang nakakatakot na bagay. Mga kababayan, bumalik na ako. Ang mga gulay ngayong taon, ang laki talaga. Utang na loob kay Yuan Bao. Nga, kung hindi dinala ni Yuan Bao yung traktora at yung mga tubo ng tubig, paano pa kaya natin maabot ito? Ang ganda ng ani natin. Ang lahat na ito. Lahat to dahil kay Yuan Bao. Ayos na, pwede na ipasa ang mga paninda. Dumating na ang kapitan. Halika, halika. Hoy, tingnan ninyo to. Sage. Ang dami mo naman diyan At lumpong gin. Tingnan nyo, ang sariwa ng gulay ko. Ang ganda ng gulay na to. Yuan Bao, mag-ingat ka sa daan. Bumalik ka agad ha. Yuan Bao, nandito na kami. Nakahanda na ba lahat ng paninda? Yuan Bao, matagal na naming hinihintay ito. Umaasa kami na darating ang paninda mo. Mabilis dumating ha. Hindi na ako makapaghintay. Osag, Lumayo kayo ng kaunti. Huwag ninyo takutin si Yuan Bao. handa na lahat ng paninda. Pwede na ninyong kunin. Ang dami talaga. Ang dami naman. Yuan Bao, magkano ngayon ang mga paninda mo? Ibabayad ko na sa'yo. Hindi ko tatanggapin ang pera ninyo. Bakit naman? Hindi pwedeng hindi tumanggap ka ng bayad. Yuan Bao, hindi pwedeng ganyan.
Hindi namin pwedeng kunin ng libre ang paninda ninyo. Ibigay ninyo ang pera kay Tito Go. Mamumuhunan si Ginong Go sa atin. Pataba at mga makinarya sa bukid. Gagamitin namin ang kita mula sa mga ani. Ibabalik natin kay Ginong Go. Saan mo naman natutunan yan? Dada. Siyempre sa libro ko natutunan. Bumalik na. Yuan Bao, naibenta na ba yung mga gulay mo? Marami bang kinita? Siyempre naman, ang galing ni Yuan Bao. Siguradong naubos lahat. Naku, bakit? Hindi ba naibenta lahat ng gulay ni Yuan Bao? Yung mga gulay na yon. Hey, Yuan Bao, ok lang. Pinagsikapan mo naman. Wala yan kakabit kay Yuan Bao. Siguro marumi ang labas ko ng gulay. Hindi. Siguro kulang ang lasa ng sa akin. Mas masarap talaga sa bahay ni Yuan Bao. Kaya walang bumili sa amin. Kaya nga. Yuan Bao, huwag ka malungkot. Ok lang yan. Yung mga gulay. Naibenta lahat. Hay naku, halatang hingal siya. Yuan Bao, anak ko. Bakit ba lagi kang naghugas ng hininga pag nagsalita? Naku, pinakakabahan mo ang lolo ko. Tinutuksong mga taga-syudad, nagtatakbuhan para kumuha. Tinanong pa kami kung pwede ba kaming dagdagan ng dami. Hehehe, napanerbyos ko kayong lahat. Kaya magpupursige tayong lahat sa pagtatanim. Pagka-aning susunod na bag, kukunin ko uli. Kaya dapat talagang magtrabaho ng maayos. Nga, tama. Dahil may tulong si Yuan Bao. Sa susunod, ang buhay natin, lalago at gaganda pa. Tama. Yuan Bao, yung dinala mo sa brigada noon. Yung electronic watch na to. At yung calculator naman. Talagang napakaganda. Sabi pa ng mga leader sa bayan. Pinuri nila ng paulit-ulit. Pwede ba kaming pumunta sa bahay ninyo at tignan? Ubos na kasi ang mga gulay sa baryo. Kung magbebenta lang gulay, hindi sapat. Yung relo na to, 3 piso bawat isa. Yung calculator naman, 5 piso bawat isa. Wala raw gaganong gamit dito na binbenta. Bibigyan ninyo ba akong isa? Siyempre, puwet. Tita Gihua, Yuan Bao. Ay, Kapitan. Ito naman ang director ng Supply Cooperative. Nandito na ang director. Si, Director. Ito si Yuan Bao. Utang namin kay Yuan Bao. Sila ang nagdala ng mga kagamitan para sa atin. Kamakailan lang, nagkaroon na malaking eni ang Kingquan Village. Mula sa isang mahirap na brigada, naging isang maunlad na brigada na. Munting kasama, matagal na kitang narinig ang pangalan. Hindi walang dahilan na tinatawag kayong swerte ng baryo, Yuan Bao. Ay naku, sobra naman. Salamat po. Yuan Bao, Ishan. Parang lumipad na yung buntot mo sa saya. Tama, ang dahilan kung bakit ako pumunta ngayon ay para sa 2 bagay na ito. Munting kasama, sabihin mo na ang presyo ng 2 bagay na yan. Medyo mahal ang mga to ha. Isang relo, 30 piso. Calculator, 40 piso. Tito, ilan na ang kukunin niya? Alam mong may dahilan kung bakit mahal kami. May prinsipyo kasi kami. Anong mahal niya? Sobrang mura pa nga. Yuan Bao, ang bait mo talaga. Sobra ka mabay. Kaya ibebenta mo sa amin ng ganoon kababa. Huwag kang mag-alala. Ang aming mga order, hindi mababa ang halaga. Bawat isa, 5,000 ang order. 5,000? Kung kumikita kang 25 piso sa isang relo at 35 piso sa isang calculator. Kung 10,000 ang bibilhin nila, ang laking kikitain ko. Yuan Bao, ayaman ka na. Congrats. Salamat ha. Ilabas ninyo papasok sa bahay. Said. Dahan-dahan lang. Yuan Bao, congrats sa paglilipat ng bahay niyo. Inaasar nyo lang po. Bahala lang, inayos lang namin ang lumang bahay. Ikaw ba si Chen, kasamahan? Ang mga relo nitong mga nakaraang buwan, at pati ang mga pala sa kalkulator. Ikaw ang gumawa, di ba? Galing ang paggagawa mo. Interesado ka ba na magtrabaho bilang accountant sa bayan? Pwede po ba? Siyempre pwede. Pangalawang tiyo, syempre pwede. Salamat, Sekretaryo. Salamat din, Yuan Bao. Pangangalagaan ko po ito ng mabuti. Ang trabahong hirap kuhanin. Bakit hindi sa amin dapat? Director, mula ngayon ang kapatid kong ito. Inutusan ko na kayo. Huwag kang mag-alala. Magaling talaga ang kakayahan ni Chen Jiai. Gusto kong makita. Paano kumita ang batang ito ng perang iyan? Ano bang gagawin ng maliit na malaswang ito?
Walang katakataka kung nakuha niya ang hindi nakukuha ng iba. Yung mga bagay na di mabibili ng iba. Tama, di madaling makuha yan. Kaya pang ibenta ang mga hindi na kailangan ng iba. Ibenta na lang. Ah, ganun pala. Tito Go, kumakain ka ba ng maayos? Naman. Ano naman ang niluto ng mama mo ngayon? Masarap naman. MM. Tak 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 tak. Gayong araw, sili at karne ang luto. Salamat, Yuan Bao. Wow! Lahat tupa sa mama mo. Regalo pabalik. Maganda siguro suotin iyon ng mama mo. Tito Go, sasabihin ko talaga sa kanya. Ang intensyon mo. Ay naku, ang bait mo naman. Ang perang iyon ni Ginoong Gu. Ang dali naman kitain, no? Tara. Ang batang to, nagkapalabas pa ng gulay na ibebenta. Bakit hindi ako pwedeng gumawa nun? Hindi ako pumapayag. Hukifen, anong pinaglalaruan mo? Napaano ka? Alam mo ba magkano ang alak na to? Ito lang ang natira kong alak. Bakit ang mga magandang bagay? Laging napupunta sa pamilya ni Lao Chen. Hindi ako makapaniwala, talagang hindi. Ikaw pa nga ang may mukha magsabi nun? Hindi ba ikaw ang nagpalayas kay Yuan Bao? Kung hindi, dapat ang pamilya namin ang yayaman. Ano pang hinihingi mo? Umayaw ka na lang. Kung ayaw mo, maaari ko na siyang palabasin diyan. Anong porma mo rito? Nagpaama ka ba? Ang perang yan ibibigay na kay. Sila ng pamilya Chen ang kikita. Ang gulay na yan, hindi naman espesyal. Walang masyadong halaga. Bakit sila pwedeng magbenta? Bakit tayo hindi pwedeng magbenta? Aalis na ako, maghahanda agad. Ay naku, yayaman na tayo, ha? Anong nangyari, Kefen? Ikaw, uminom ka ba ng alak ko? Nagsasalita ka na ng kalokohan. Baka naipit ka sa kung ano. Ay naku, huwag kang humawak ng wala sa lugar. Anong sabi mo? Kung sisigaw ka pa ng malakas, lahat makakarinig. Totoo yan, totoo talaga. Nakita ko talaga siya pumasok doon. O nanay, dali na, gumawa ka. Kumita tayo ng malaki. Itaboy natin ang malas na yan. O sige, alam ko na. Kulong naman kayo. Tara na. Mga kuya, sandali lang. Dito ako para magbenta ng gulay. Pakisuyo, magbigay ng daan. Bawal pumasok ang mga hindi kasali. Pumasok naman kahit yung bata. Bakit ako hindi pwedeng pumasok? Magbibenta lang naman ako ng gulay. Bakit mo ako pinipigilan pumasok? Hindi ka marunong tumingin na mabuti, ha? Grabe, wala kang puso. Alam mo ba magkano ang gulay na to? Alam mo ba gaano ito kasariwa? Mahal ba siya? Kaya mo bang bumili nito? Nabuhos mo pala ha? Ay naku, ang gulay ko. Alisin niyo itong masungit na babae. Naku, ma'am. Akilayo na lang po kayo. Pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo. Ay, Ginunggu. 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 Sabi ni Yuan Bao na ako ang magdadala nito. Ano ang relasyon ninyo kay Yuan Bao? Ako ang nanay ni Yuan Bao. Sabi ni Yuan Bao na gusto ninyo nito. Kaya pinadala niya ito para sa inyo. Ikaw rin ba ang nanay ni Yuan Bao? Sabi ni Yuan Bao na iniwan siya ng kanyang madrasta. Ang babaeng yan, hindi ba siya yung madrasta ni Yuan Bao? Siyempre, ang maldita. Yuan Bao. Pinalaki ko si Yuan Bao. Inalagaan ko siya mula bata. Ako ang nag-alaga sa kanya sa lahat ng pangangailangan. Bakit wala si Yuan Bao ngayon? Ay naku, hindi naman. May lakad siya sa bayan. Ayaw niyang maabala. Kaya ako na ang ipinadala niya. Tingnan niyo, mainit pa ang gulay. Kain na kayo agad. Ikaw talaga. Hindi ito pareho sa pinadala kay Yuan Bao dati. Talagang iba talaga. Nag-uga-uga sa biyahe. Nag-uga-uga man, pero pinapangako ko. Mas masarap ito kaysa dati. 10,000 beses na mas masarap. Nilagyan ko pa ng taba ng baboy. Si Chen Jiayin na dukha. Hindi siguro niya ikukusa na ilagay yon. Hindi ito gawa ni Jiayin. Dakpin ninyo siya. Ay, naku, natakot ako. Buti mabilis akong tumakbo. Ay, Ginunggu, hindi ka talaga marunong kumilatis. Ako ang nanay ni Yuan Bao. Ikaw ba ang ina ni Yuan Bao? Anong pakialam mo? May malaki akong negosyo.
Nakikipagtransaksyon lang ako sa nanay ni Yuan Bao. Ako nga ang nanay ni Yuan Bao. Tunay, garantisado. Hindi gagawin ng tunay na ina ang magbenta ng bata. Ang negosyong pang-agaw ng bata, ang batang iyon ay kanya. Sinasagabal niya ang kita ko. Mukhang ang babaeng ito at si Yuan Bao, hindi magkasundo. Madali na yan. Ang babaeng ito, bihis ng ganoon kaayos. Halata na mayaman. Par, bumili ka rin ba ng gulay? Ayan, ang mga gulay ko. Hindi rin ito masama. Hindi talo kay Yuan Bao. Tikman mo. Hoy, ikaw. Ano ba nang ginagawa mo? Parang pagkain ng baboy ito. Kahit ang aso namin hindi kakain nito. Ito ang pagkain namin. Magbabayad ka sa akin. Akala mo kikita ka sa ganyang bagay. Panaginip ka lang. Pero kung tutulungan mo ako, bibigyan kita ng isang sansa para yumaman. Pati pamilya ni Yuan Bao, maaari nating lapiin. Basta mapapababa natin si Yuan Bao, gagawin ko ang lahat. Lapitan mo. Nanay, alis na ako. Siye, Ay, Yuan Bao. He, Galit na ako. Ano ba talaga ang balak mo? Yuan Bao, dati nagkamali ang nanay. Hindi dapat kitang pinalayas ng nanay. Ngayon pumunta ako para humingi ng tawad. huwag na ang paghingi ng tawad. Mulang gayon, lumayo ka kay Yuan Bao. Huwag mo siyang siraan. Magpapasalamat na kami kung ganoon. Lumayo ka sa akin. Ay naku, Yuan Bao. Ako nga ang nanay mo, di ba? Dati, mali ang nanay. Ngayon, gusto kitang yakapin, Yuan Bao. Dumating ako para humingi ng tawad. Siguro baliw na ang taong si Hu Keifen. Ano? Kapag hindi mo kilala, siguradong may masamang balak. Ay naku, Yuan Bao. Kung hindi mo ako papatawarin, hindi ako alis ngayon. Psych, yakapin mo nga. Pero pagkatapos, umalis ka na agad. Ay, halika. Yuan Bao, yakapin kita na nanay. Yuan Bao, medyo mabigat ka na. Hindi na kitang kaya buhatin. Baka ilapag muna natin ang maliit mong basket sa likod. Tapos yakapin kita ulit, okay? Psych. Jain. Salamat sa pag-alaga mo kay Yuan Bao. Jain, may isang bagay akong gustong sabihin. Maari mo bang ibalik sa akin si Yuan Bao? Ibalik mo siya sa akin. Jane. Jain. Pakiusap, hinihiling ko sa'yo. Jain. Umalis ka nga. Pag-isipan mo muna. O sige nga. Lemmy. Tara na. Paalam muna, nanay. Binibining Yuan Bao. Ginoong Gu umalis na. Babalik siya mamaya. Pwede ninyong ilagay muna ang baon. Ilagay ninyo sa mesa. Opo. Ginoong Gu, ito ang pagkain na dinala ni Miss Yuan Bao. Mga pagkain galing kay Yuan Bao. Yung Master Yunhai, anong nangyari sa'yo? Young Master. Gino. Nawala ang malay ng Young Master. Ara, silipin ninyo agad. Ano ba itong nangyayari? Ano ba ang pinakain ninyo sa Young Master? Ang kinakain lang ng Ginoong Gu ngayon ay ang pagkain na dinala ni Miss Yuan Bao. Impossible. Alam ni Yuan Bao na allergic si Yunhai sa ilang pagkain. Alam niya ang allergy ni Yunhai. Hindi niya siguro ipapainom ang ganito sa kanya. Mga bagay na nagdudulot ng allergy. Pero bukod sa pagkain na dinala ni Miss Yuan Bao, wala siyang nalabing ininom o kinain. Hindi pa siya nakainom ng kahit isang patak ng tubig. Pumawag kayo ng ambulansya ngayon din. Kunin ninyo ito. Ipapasa ito kay Assistant Su para i-test. Opo. Lolo, nakanggit na akong sariwang ubas. Tito Ga, anong nangyari sa iyo? Huwag mong takutin si Yuan Bao. Tito Ga, anong nangyari sa iyo? Huwag mong takutin si Yuan Bao. Ginoo, lumabas ng resulta ng pagsusuri. Ano ang sabi? Nakita sa pagkain. Maraming natitirang kestisidyo. At iba pang mga nakakapinsalang sangka. Yuan Bao. Hindi ba mabuti sa'yo ang pamilya namin? Hindi ba mabuti sa'yo si Tito Gu? Bakit mo siya sinaktan? Lolo, hindi ako. Totoo, hindi ko ginawa. Hindi. Hindi ba ikaw ang nagdala ng pagkain ito? Ako ang nagdala.
Pero hindi ko alam na nasa loob. May pestisidyo. Umaga pa ako pumitas ng gulay sa bukid. Hindi posibleng may lason. Yuan Bao, sobrang binigo mo kami. Tinuring ka naming pamilya, pero ikaw. Lolo, hindi ako. Totoo, hindi ko ginawa. Kayo'y maniwala sa akin. Umalis ka na. Huwag ka na bumalik. Huwag. Ayaw ko. Bakit hindi ninyo pa siya paalisin? Lumayo ka. Lumayas ka. Hindi naman ako. Tito Go, maniwala kayo sa akin. Assistant Su, tawagin ninyo agad ang ginang pabalik. Opo. Kayo, maniwala kayo sa akin. Hindi ko talaga sinaktan si Tito Go. Tito Go, Lola, hindi ko talaga ginawa. Sinaktan si Tito Go. Tito Go, kailan ka babalik? Naghihintay si Yuan Bao sa'yo dito ng matagal. Huwag kang masaktan, Osai. Taga-bukid, huwag kang magpaawa rito. Umalis ka na. Tita, pakiusap. Sabihin mo sa akin, nasaan si Tito Go? Hahanapin ko siya. Umalis ka. Kung hindi dahil sa'yo, paano napunta sa ospital si Ginoong Gu? Tita, pakiusap. Dalhin mo ako hanapin si Tito Go. Huwag mong akalaing pagmamakaawa mo ay sasabihin ko agad sa'yo. Umalis, umalis, umalis. Umalis ka na o katamaan kita. Tita, pakiusap. Tito Go, nasaan ka? Ang gabi na, bakit hindi pa bumabalik si Yuan Bao? Hindi pwede, hindi. Kailangan kong hanapin siya. Yuan Bao. Anong nangyari sa'yo? Nanay, hindi ko sinaktan si Tito Go. Yuan Bao. Ang init naman nito. Nanay, Bilisan mo. may lagnat si Yuan Bao. Nanay, Kuya Yunhai, gising ka na pala. Bakit ka nandito? Narinig kong nagkasakit ka, at lubha akong nag-alala, kaya pumunta ako. Gutom na sigurado ang tiyan mo. Eto, tikman mo, luto ko ito. Hindi ako gutom. Alisin mo yan. Kuya Yunhai, kumain ka ng kaunti man lang, para gumaling ka agad. Yang Tsuyer, ang allergy ko sa pesticide residue. Alam ng lahat. Bakit ka pa nagdala ng ganito? At ibinigay sa akin? Kuya Yunhai, kumain ka na. Ang mga pagkain na ito ay ligtas at hindi magdudulot ng allergy. Maniwala ka sa akin. Kuya Yunhai, pinapangako ko sa pangalan ng pamilya nating magkaibigan na matagal nang magkakakilala na ang mga pagkain na ito ay tiyak na magugustuhan mo. Anak, sa wakas, gising ka na. Huwag kang gumalaw, anak, huwag kang gumalaw. Nanay. Saan si Yuan Bao? Bakit mo siya hinahanap? Kung hindi dahil sa kanya, paano ka naman matatapos na nakatira sa ospital? Alam mo ba? Halos, mamatay ka na. Kinuha ko ang mga gulay niya. Binihayan ko kay Assistant Su para suriin. Lahat may natitirang pestisidyo. Hindi pwede. Hindi gagawin ni Yuan Bao yan sa akin. Ikaw talaga. Nawawala ang bait mo. Tito, Ita, Yuan Bao, baka pa siya. Ano ba ang maintindihan niya? Ang totoong gumagawa ng masama ay ang mga matatanda. Sila nga, mga magsasaka lang. Hindi maayos ang ugali. Walang integridad sa negosyo. Uno ng palusot at dayaan. Tama si Yang Tsuyer. Yunhai, mula ngayon, huwag ka nang makihalubilo sa kanila. Eksakto. Kung hindi na natin papanagutin sila, ito na ang ibinigay na konsiderasyon. Dahil sa iyo, Sige na, ama na yung mga nakakabuwisit na usapan. Kuya Yunhai, halika. Ako ang magpapakain sa'yo. Kumusta? Masarap ba? Ito. Ang lasa nito. Ang lasa na ito. Pero si Chen Jiayin ang gumawa nito. Bakit sinasabi mong ikaw ang gumawa? Kuya Yunhai, mali ang pagkaintindi mo sa akin. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Ang mga ulam na ito, syempre ako ang gumawa nito.
Ano sinabi mo? Noong araw ng cooking contest, natikman mo rin ang egg fried rice na ginawa ko. Anungin mo ang sarili mo. Hindi ba ganito ang lasa? Ito. Totoo. Totoo, pareho ang lasa. Noong araw na iyon, nahila ka ng babaeng iyon. Inagsabihan kita pero hindi ka nakinig. At hindi mo ako binigyan ng kahit isang pagkakataon para maggaliwanag. Sobrang lungkot ko talaga. Yang Tsuer, nahirapan ka. Yunhai, ikaw, Salbeh, ano pang hinihintay mo? Humingi ka na ng tawad kay Yang Tsuer. Kung akalain mong lulukohin mo ako, hindi kita papatawarin. Kuya Yunhei, bakit naman kita lulukohin? Yunhe, hindi ka marunong pumili ng tao, at pinagdudahan mo pa si Yang Tsuer. Mukhang, si Yang Zier ang pinakaakma. Bilang magiging asawa mo. Yunhai, maging maayos. Manatili ka kay Yang Zier. Talaga? Ganun ba? Kuya Yunhei, ang mag-ina na yon, hindi talaga sila mabubuting tao. Sana, huwag ka nang lokohin pa nila. Yunhe, mula ngayon, huwag ka nang makihalubilo kina Yuan Bao at ng iba pa. Bigyan mo ng maayos na kabayaran si Yang Tsuer. Huwag mo na siyang payagang magdusa. Tito Ga, walang problema. Basta't maniniwala sa akin si Kuya Yunhai. Masaya na ako. Yunhai, narinig mo ba? Alam ko. Tito Go, hindi kita sinaktan. Huwag mo akong iwan. Yuan Bao, gising ka na. Diyos ko, salamat. Bumaba na ang lagnat. Halika. Yuan Bao, ano ba talaga ang nangyari? Bumalik ka rito na basang-basa mula sa ulan. Sabihin mo, hindi mo sinaktan si Tito Gu. Ano ba talaga ang nangyari dito? Kinain ni Tito Gu ang inihatid kong. Ang pagkain ay may lason. Galit sina Lola at Lolo. Sabi ni Lola, hindi na nila ako papayagang. Pumunta sa bahay nila. Huwag kang matakot, Yuan Bao. Nandito ang nanay. Ito, paano nagkaroon ng lason ang pagkain na ito? Hindi patas, inaparatangan ninyo siya. Ay naku, Saka, Yuan Bao, ang pakikipagtulungan kay Ginoong Gu. Tapos na ba? anong oras na to? Si Yuan Bao, ganito pa. Inisip mo pa ang kooperasyon. Nanay, kumusta na si Tito Gu? Sana ganoon din. Tito Gu, sigurado, hindi siya papahamak. Hindi pwede. Pupunta ako kay Tito Gu. Ikaw, maliit na malas. Hindi ka ba nakakakita? Nadumihan mo ang palda ko. Ito lahat ay pag-ari ni Tito Gu. Nandoon lang yan sa kabilang parte. Bakit meron sila nun? Saan nanggaling ang ga ito? Wala kang kinalaman. Yuan Bao. Bahay ni Hukuifen. Yayaman na tayo. Nanay, sila talaga ang may gawa nito. Ay naku, Yuan Bao. Jiayin. Salamat sa pag-alaga kay Yuan Bao. Jiayin, may gusto akong sabihin sa'yo. Hukuifen, ang pagkain namin, natural at hindi kontaminado. Hindi pwedeng may problema ito. Kayo ba ang may ginawang daya? Ang pagkain ninyo, pinakain ninyo si Ginoong Gu at na poison. Ano kaming may kinalaman? Sinabi ko lang na may problema. Hindi ko sinabing na poison si Ginoong Gu. Paano mo nalaman iyon? Ay naku, malinaw, siya ang may gawa. Kung hindi, bakit siya kasing sigurado? Ikaw, walang puso kang halimaw. Anong balak mo? Basta, yung pagkain na dinala ng bata, nagkalason ang tao. Kayo, pamilya ninyo, hindi kayo makakatakas. Ikaw, Ano nang ako? Inakalason ninyo si Ginoong Gu. Alam nyo ba ngayon, sobrang galit ang pamilya Gu sa inyo. Siguradong hindi na. Sila makikipagtulungan muli sa inyo. Ay naku, Kayo pa, nagsin pa kayo ng kontrata ng pagbili sa baryo. Tingnan natin, anong gagawin nyo pagdating nun. Pabayaan nyo na ang bata. Hayaan nyong mamatay. Kawalang hiyang bata. Ganyang kalakihang sikreto. Hindi mo sinabihan kami. Sinabi mo pa sa mga tagalabas. Dapat lang, malas ka. Ngayon, papatayin kita, ingrato. Ay, sinabi ko na, huwag nang saktan si Yuan Bao. Chen Jiayin. Lakas ng loob mong suntukin ako. Ikaw ang sinuntok ko. Si Yuan Bao ay dugo ninyo, kamag-anak ninyo. Bakit ninyo siya ginawang ganito? Kung hindi dahil iniisip ninyong malas siya, magiging ganito ba tayo kahirap? mahirap ang pamilya nyo. Kasi kayo mismo hindi nagsusumikap. Alam ng lahat na tamad ang mga miyembro nyo. Nakahiga lang kayo buong araw. Kahit sa pagtatanim, walang puso.
Ganito, di ba natural lang na mahirap kayo? Ano gawin ni Yuan Bao rito? Tama. Minsan, magmuni kayo sa sarili ninyo. Sobrang tagal na. Seryoso ba kayong nagtatanim? Si Yuan Bao ay isang bata lang. Hindi niya kayang pasanin ang ganoong malaking sisi. Sumama ka sa akin. Pupuntahan natin ang pamilya ni Gu at ipapaliwanag. Tara na. Ayaw kong sumama, Chen Jiayin. Huwag mong subukang lapastanganin ako. Lapastanganin ba? Nasa puso niyo ang kasagutan. Ito ay paninirang puri. How Kiefen? Bakit hindi ka nagsasabi ng totoo? Gusto mo bang dalhin ka sa labor reform? Labor reform. Kapitan, lahat yung ginagawa ni Hukefen yun. Wala akong kinalaman dyan. Ayokong reform. Sinabihan ako ng nanay na palitan ang lungkbos. Dakpin ninyo ang nanay ko. Kayo dalawang, tumahimik kayo. Hukifen, may sasabihin ka pa ba ngayon? Hindi ito ang kaso ko. Siyang si Yang Tsui-er ang nagsabi sa akin gawin yun. Ang baon na yun, siya rin ang nagbigay sa akin. Iniisip ko lang naman, papalitan ko lang ang baon. Akala ko wala namang problema. Sino ang mag-aakala na may nilagay siyang lason? Ako, tunay, hindi ito ang kaso ko. Napakasuplado at makasarili mo. Palayasin sila sa Kingquan Village. Labas kayo ng Kingquan Village. Patawarin niyo kami, hindi na namin ulitin. Nanghihingi kami ng awa. Parang baboy na tumama sa puno. Saka lang mag-isip. Huli na. Dalhin ninyo sila. Tara na. Kapitan ng Briga, hindi ako kasali rito, Kapitan. Yuan Bao. Nanay, isasama kita kay Ginonggo. Ipapaliwanag namin ng maayos ang lahat. Ipagtatanggol ka ng nanay. Tito Go, talagang makikinig ba siya sa atin? Ginonggo ba ay maniniwala sa atin? Panahon, nanay ay sigurado. Hindi kita papapahingahin. Bukas dadalhin kita. Babalik muna tayo bahay. Halika. May tao ba dito? Pakibuksan niyo nga ang pinto. Bakit kayo bumalik? Umalis na kayo. Kailangan kong makita si Ginoong gayon. May napakahalagang bagay ako na kailangang sabihin sa kanya. Nanay Wang, sino yan? Ikaw pala kayo. Inuutusan niyo pa ring pumunta. Ginonggo, dumating ako ngayon para patunayan para kay Yuan Bao. Na si Yunhai ay nakain ng pagkain na ipinadala mula sa inyo, kaya siya nagkaroon ng pagkabulok pagkalason. Anong sasabihin niyo pa? May taong nais sadyang magbitag kay Yuan Bao. Nagbitag? Anong ebidensya ang meron ka? May maipapakitang mapatutunayan ko na ang ipinakain na may lason ay hindi galing sa amin. Ginonggo, pakitangkilik naman po kayo sa amin. Bigyan ninyo kami ng isa pang pagkakataon. Lolo, Sige, kung ganoon, bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Kung wala kayong paraan para patunayan ang sarili, ang pakikipagtulungan ninyo sa pamilya Gu ay kinansela lahat. Mula ngayon, huwag na kayong lalabas sa harap ni Yunhai. Okay. Sinasang-ayon ko po. Tito Go. Bakit kayo nandito? Dumating kami para. Kay Kuya Yunhai, mamaya gabi, lulutuin ko ulit kayo ng konting lugaw. May mukha pa kayong lumabas sa harap ni Kuya Yunhai. Yang Tsui-er, ako ang pumayag sa pagpasok nila. Sinabi ni Yuan Bao, hindi sila ang nagluto ng pagkain. Gusto nilang patunayan ang inosente nila. Bakit pa naman? Ang pagkapalit ng gulay ay madiskubre ng isang probinsyanang walang arte. Natulad niya. Hindi pwede. Hindi ko papayagan na patunayan nila ang sarili. Ano pa ba ang sasabihin ninyo? Yung huling beses na pinahamak ninyo si Kuya Yunhai, halos hindi na siya na-rescue. Hindi na pinausig ng pamilya Gu dahil inalalangin nila ang kahabaan ng loob. Na meron kayo, huwag kayong magpahanggang dumi. Umalis na kayo agad. Binibining Yang, bakit ka kinakabahan? Takot ka ba sa ano? Ako. Hindi ako natatakot. Ako. Nagmamalasakit ako kay Yunhai, Kuya. Nagmamalasakit din ako kay Tito Go. Naniniwala si Tito Go kay Yuan Bao. Hindi sinaktan ni Yuan Bao ang sinuman. Saich, sabihin ninyo, ano ba talaga ang nangyayari? Iyan ang dapat itanong kay Binibining Yang. Binibining Chen Jiayin, pag-isipan mo muna bago magsalita. Huwag mong subukan na takutin ang nanay ko, masamang babae. Batang babae, huwag kang magsalita ng walang basehan. Kailan ako nagbanta sa nanay mo? Noong paliksahan ng pagluluto, ikaw ang kumuha sa lola at sa kanila. Pinilit ninyo ang nanay na ibigay ang egg fried rice sa'yo. Nagsisinungaling ka. Yung egg fried rice na iyan, ako ang gumawa noon. Yang Tsui-er, hindi mo ba sinabi na ang egg fried rice? Iyon ba ang ginawa mo? Ano ba talaga to? Sabihin mo. Tito Go, hindi namin ayaw sabihin sa iyo. Siya ang nagbanta sa amin. Hindi kami nangahas magsabi. Tingnan mo ito, ano ito? Kung gusto mong mabuhay sila, sumunod ka at manahimik. Itong putehe, ako ang nagluto nito. Naalala mo ba?
Ay, ganun pala. Pasensya na, hindi ko kayo naprotektahan na maayos. Kuya Yunhei, kailangan mong maniwala sa akin. Yung sinangag na may itlog, palaga ako ang nagluto niyan. Nang nasa ospital ako, din kitang dinalhan. Yung gawa rin ni nanay, ikaw ang nagpalit. Ang niluto ni nanay para kay Tito Go. Iyon ang naging dahilan na na-hospital si Tito Go. Nakakainis, bata. Nagsasalita ka ng kalokohan. Huquifen, sinabi na niyang ikaw ang nagutos sa kanya tungkol sa pagpapalit ng putehe. Sinabi niya na yan sa amin. Gusto mo ba kong dalhin siya rito para harapin ka ng harapan? Binibining Chen Jiayin. Alam kong naiinggit ka sa akin. Pero, huwag mo akong idawit ng ganyan. Gustong gusto ko si Kuya Yunhai. Mas gusto kong ako ang malason. Ako mismo. Paano naman ako maglalagay ng lason para saktan siya? Ito, nagkakulangan ba kayo ng pangunawa? Hindi ganyan si Yang Tsuer. Nainggit ka lang kasi maganda ang nanay ko. Magaling din siyang magluto. Isa lang siyang babaeng taga-baryo. Ano ba kung ikainggi? Nainggit ka kasi gusto ni Tito Go si nanay. Hindi ka naman ang gusto niya. Labis kang nagsisinungaling. Si Yunhai talaga ang may gusto. Siya ay ako. Ano ba si Chen Jiayin para makipagtalo sa akin? Karapat dapat ba siya? Salita lang, walang patunay. Kailangan ng ebidensya. Hindi ko nga siya kilala. Sino ba ang tinutukoy ninyong si Huquifen? Paano natin malalaman kung totoo yan? Nagkakaroon kayo ng sabwatan. Sadyang nilalait ninyo ako. Tama si Yang Tsuer. Mayroon pa ba kayong ibang ebidensya? Pakiusap kay Ginonggo. Dalhin ninyo rito ang sinasabing nakalason na pagkain. Assistant Su, dalhin mo ang plato na yon. Miss Chen, yan daw ang plato mo. Hindi ko yan niluto. Ngayon ayaw mo nang umamin. Noon, nakita naman ng lahat. Ang lunchbox na to, ito ang dinala ng batang si Yuan Bao. Ah, talaga. Sinabi mong marunong kang magluto. Kaya mo bang gumawa ng isang egg fried rice pa? Ako, isang blue ribbon chef. Anong hindi ko kaya gawin? May tao. Dalhin ninyo rito ang isang egg fried rice. Miss Yang, ang fried rice ninyo. Naku, anak. Madali, bitbitin ninyo. Kuya Yunhai, anak. Kuya Yunhei, ayos ka lang ba? Gumamit ka ng mga sangkap na may sobrang pesticide residue. Niluto mo para sa akin? Gusto mo ba akong patayin? Cheer. Ano ba talaga ang nangyari rito? Kuya Yunhei, mali ako. Aminin ko. Ako ang nagpapalit ng baunan. Sobra lang ang pagmamahal ko sa'yo. Natakot akong agawin ka ni Chen Jiayin. Ang bukid na yon. Kuya Yunhei, patawarin mo ako, ha? Mula ngayon, hindi ka napapayagang tumapak sa pamilya Gu. Ang pakikipagtulungan ng pamilya Gu at ng pamilya Yang. Itigil lahat. Hilain palabas. Kuya Yunhei, Jiayin. Yuan Bao. Patawad. Ako ang nagkamali sa inyo. Yuan Bao. Patawarin mo ba si Lolo? Lolo, hindi galit si Yuan Bao sa'yo. Tito Go, ayos ka lang ba? Nag-alala si Yuan Bao para sa'yo. Ayos lang. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana kayo naparatangan. Yuan Bao. Pagkatapos, gusto mo pa bang makipagtulungan? Kay Tito Gu? Ang pundasyon ng pagtutulungan ay tiwala. Kung wala na ang pinakasimpleng tiwala. Sige, wag na lang. Pilyo ka. Tayo ang nakasaki. Ang puso ni na Jiayin at Yuan Bao. Kung di ka uloy at magsika, wala ka ng misis. Wala na rin akong apo. Dali, habulin mo siya. Tatay, alis na ako ngayon. Dali na, punta ka. Ginoong Go. Nakita na ba ang bakas ni na Yuan Bao at MS Chen Jie?
Anong sabi mo? Saan na sila ngayon? Pagkatapos pumasok sila sa yungib, nawala na ang mga bakas nila. Hahanapin ko sila. Ginoong Gu, yung mga pinapadala natin sa kuweba, lahat ay hindi na bumabalik kung papasok ka ng padalos-dalos. Kapag nalaman ng ginang at ginoo, mag-alala sila. Gagawin ko. Hahanapin ko siya. Yun. Huwag kang pumasok diyan. Ikaw lang ang anak namin. Kung mawawala ka at hindi na babalik, apos na ang pamilyang Gu. Talagang mawawala na kami. Ang kuweba na to, may masamang aura. Mas mabuti pang huwag ka nang pumunta. Gagawin ko. Hahanapin ko siya. Yan he. Sino yan? Bakit nandito ka? Jiayin. Ang bawat araw na kasama ko kayo, pinaparamdam sa akin ng sobrang ginhawa. Yung mga niluluto mo, bawat subo, may lasa ng pagmamahal. Gusto kong maging sandalan mo at ni Yuan Bao. Kasama kayo, tamasahin ang bawat araw ng hinaharap. Ikaw, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Yehey! Sa wakas may, tatay at nanay na magmamahal sa akin.